Alright mga Skonians, mga kapuso, this is Channel Reds again. Ay pasensya na, medyo haggard tayo ngayong araw na to dahil ganito sa mainit na panahon. Sobrang init po kayo na sa may Liberia sa dito po sa may lungsod ng Maynila. Sabang grabe init kanina. Ito po yung malapit lamang po sa Manila Zoo at malapit lang po yun sa may ospital ng Maynila. So mga kaibigan, mga kapuso, mga kareds dyan, mga Skonians dyan, ito naman yung second update natin dito po sa Dr. Albert Elementary School. Ito yung school na pinagawa at pinaayos nila Yorme Isko, mga konsehal sa lungsod ng Manila kasama si Mayor Hani. Ito po yung proyekto na talagang masabi mong di kalidad. Bakit? Ito yung school na public pero parang private yung paggawa nito. Grabe, sobrang nakaka-touch tong mga ganitong mga proyekto ng lungsod ng Manila. Especially ito po isa sa mga drawing o plano ni Yorme noon, but ngayon eto na. Ito po ay galing din sa mamamayan ng lungsod ng Maynila at ito ay nagiging makatotohanan. Isipin nyo mga kapuso, no? mga kares dyan, no? Mga ka-Skonians dyan, no? Napakasarap sa feeling na makita ng mga itong project na may isang tao na hindi tinalikuran ng kanyang pinanggalingan. So ito yung taong may puso at may pagmamahal sa kapwa at may gustong makatulong ng mas sobra pa hanggat sa kaya niya. Ito yung mga proyektong ito na itayo na to. Isa to sa mga proyekto kasama ng Rosario Almario, nakita nyo last time. Ito isa sa mga dagdag to. Ito yung Dr. Albert. Napuntahan namin to, naalala nyo ng kasama ni mga staff ng Tape Incorporated, sila ni Buboy. Ito yung pinakita ni Yorme noon. Pero ito pong area na to ay nasa sakop na ng Sampaloc. So which is mamaya abangan natin, akyat tayo sa taas, papakita ko sa inyo dahil meron po tong football field ayan sa loob niyan. Nung pumunta po tayo dito, wala pa po yung mga halaman, wala pa po mga grass dito nakalagay, pero ngayon ito na po yung landscape, nakikita nyo ayan. Ayan, may mga grass na po yan, alagang alaga, may mga plants, maganda ang daanan, diba? Maganda yung mga pavements, may pailaw. Oh, diba? So abangan nyo. At dito nakita sa labas, mga lamesa at saka upuan, nandito na. Patapos na rin to, siguro nasa 90% na to. And then hintayin lang inauguration to. Sabi kasi dito is this coming March, pero I'm not sure kung anong date ang ibibigay ng lungsod ng Manila para mabigyan to ng inauguration. So let's say eto, nalala nyo, ito sa nakakaalam, no, dito nyo nakita last time na hindi kami nakaakyat kami ni Yorme dahil nga nagka problema yung elevator kasi mali yung susi. Pero parang ano yung nangyari, no, parang prank type. Ayan, oh shucks, ito na palang itsura niya, grabe, wow. Ito yung sasabing football field, tapos on the other side yun yung basketball court. So dalawahan yan, so pwede na rin yan sa katabi ata, pwede ka mag tennis. Ayan, so tingnan nyo, wow, may PA system din dito, social lakas ayan mga kapuso. Nako, grabe. Pakita ko sa inyo, wait lang. So ayan, no, mga ka-Skonians, so eto simpleng project nga lang, sabi ng iba, pero sa akin super massive project to. Ito yung football field nila, tingnan nyo, ang lapad, di ba? Sus, grabe. Kung ako estudyante dito, di ako mag-absent, di rin ako mag-excuse. Kahit may lagnat ako, papasok ako. Siguro pag tanghali, di na ako uwi ng bahay. Kasi bakit? Grabe. Kung ano yung nakita nyo sa Rosario, ito mas doble. Mas malapad yung space, mas maluwag. Oh, di ba? Wow. Ito nga yung ito nga yung basketball court nila, oh. Ayun. Di ba? Grabe. Napakaganda, napakaayos. See? Oh. So akita natin mamaya ang isang floor dyan. Titingnan natin sa taas kung ano pong itsura dyan, and then sa rooftop. Kasi last time hindi natin naikot na masyado yun.
But now, titingnan natin yung sitwasyon kung gaano to kaganda, gaano to kaayos. Tingnan nyo mga kaibigan, no? Parang hindi talaga to hotel, parang condominium. Grabe itong project ng lungsod ng Manila, no? Sus. Actually, movable siya. Pwede siyang pwede siyang ilipat-lipat kung may mga palaro na gagawin, pwede siyang malipat-lipat. At least pwede siyang mapagilid, pwede din siyang malagay dun sa dulo para pwede siyang gawing volleyball court, pwede din gawing tennis, kung anong sports na pwedeng gawin dito. But ito talaga pinaka the best mga kaibigan. Ito yung football field na to. 'Di ba? Kung anak mo dito elementary nag-aaral sa public school, lipat mo dito. Ito yung public school na parang alam mo yung naggaling ka public school, lumipat ka dito, public school pa rin pero private yung itsura o itong sistema nito, di ba? Grabe. So ang ganda ng PA dito, lakas ng PA system na dito. Akyat tayo ng anong floor yan, pare? 8th floor? Okay, let's go. Pare, ganda ng elevator Hotel ba to? Alright, so we're going to 8th floor. Sarang. Ayan, pangalan mo pare? Ron. Ayun, nice to meet you, Ron. So, ang trabaho ni Ron dito ay safety group, tama ba? Ayun, so, may tawag rin, doorman. Tama yun. So, kamusta naman dito ang Albert? Okay naman. Ito, malapit na. Natutuwa pa kayo pare na may project na ganito? Oo. First time mong nakakita ng ganitong public school? Oo. May anak ka pare? Meron, dalawa. O, saan mo pa paralin? Malayo dito eh. Pwede ko kasi yun eh. Pero kung pagbibigyan ka? Pwede. Oh. Ito yung 8th floor mga kaibigan. So nakalock kasi ito. So ito yung ang kulang to ito pare, swimming pool. Swimming pool. So ito na yung 8th floor. Papasokin natin yung gym, auditorium. Ito yung switch. Pare, dami switch Napaklito yung pare Oh. Wow! Grabe! Sus! Oh! Grabe mga kapuso. Tingnan nyo. Ito yung stage. So dito sila mag-perform. So dito din mag-speech Yorme. So ito yung auditorium. Gym ito pare, no? Auditorium na. Sa tabi, gym. Okay. So magkatabi lang pala to. Grabe ma. So you see, pwede naman pala mangyari pare sa isang para lang pang gobyerno o public school. Yung ganito, no? Parang private. Actually, private nga ito titingnan eh. Oo. Pero kung sa labas ka pare, hindi ka mag-iisip pare kung hindi mo basa yung pangalan ng elementary school. Hindi mo masasabi pare na school to eh. Tingin mo nga parang hotel to eh. Na pumasok ako kanina, sabi ko, hotel pa talaga to? Dalawang beses ako pumunta dito pero mas namangha ako ngayon kasi mas ang ganda ng setup po. Aircon lahat din, no? Centralized. So, kung ikaw may anak dito pare, tingin ko pare yung anak mo hindi na uuwi sa tanghalian pare. Baka. Sigurado pare sabihin mo, nak. Dito na lahat eh. Oo, sabihin mo sa anak mo, nak, uwi kayo lunchtime Baka sabihin ng mga bata, hindi na pa. Doon na kami. Kulang na lang folding bed. Baka mag-extend pa ng oras. Baka mag-extend na ako, pero uwi, no? Ayan, so, papakita ko sa inyo. Kukuha ko ng konting video dito. Ayan, so ito yung mga upuan. Ayan. So, same lang dito sa may Rosario Almario ata ng mga upuan eh. Pero mas gusto ko yung, ang tawag ito pa, carpet. Yun, no? Wow. Grabe. So, kukuha mo lang ako video. Wait lang. So, ito yung papasukin natin yung kanilang gym. Standard to pare, no? Wow, nakaano din pare, nakaano pala to, no?
Naka-centralized na, no? Wow. So ito yung gym nila. So after this, akyat tayo ng rooftop. O, papakita ko sa inyo kung ano yung scenario dun sa rooftop. Ito yung gym. Parang same lang din doon sa Rosauro Almario, pero mas malapad kasi itong space kaysa doon sa Rosauro. Kasi ang Rosauro medyo na-compress ng konti, pero ito mas malapad. Ayun. So ayun, mga kapamilya, mga kapuso, mga ka-reds, ayan, sa ating mga ka-escoyans dyan, ito yung project na sinasabi ko. So yung nakalagay, Dr. Alejandro Albert Elementary School, Manila. Wow. So mangyayari, lilipat kami ng ibang area. Aircon niya pala to, no? Naka-aircon. Parang fan lang. Fan lang to. Ito malamig, ah. So lilipat kami ng ibang floor, 7th floor, tapos papuntang rooftop. Okay. Yun, no? Ano, wala pa ko yan? Ito yung mga kwarto, pare. Ito yung mga lamesa. Oo, rooftop tayo. So yun mga kaibigan, so hindi pa na pwede diretso, no? Kailangan lumipat pag nag-rooftop ka. So ito yung mga room, same lang din sa Almario. Yung mga tables and chairs, same lang din. Ayan, napakita ko sa inyo. Ayun. Ayun. Yung board pala, same din sa Almario, no? So meron na rin silang mga ceiling fan, back up. If in case na di kaya ng aircon yung kwarto, iinit na kwarto. So okay, at least may backup na ceiling fan. Ayun, so let's go, pare. Grabe, ganda pala dito, bro. So nakita nyo sa labas, yan yung court kaning, yung playground, yun yung sa soccer court, ayan, football, soccer, pwede kayo na dyan. Ito ba, kwarto rin to? Ito, faculty room. So ito yung itsura niya. Ay, ito pala may kulay-kulay kanina. Ayan. Nag-iisa, bakit ba? Naman kita. Bakit ba? Ito pa yung mga pipeline to para sa tubig. Ano, wiring ata sila, oh. Mga boss, musta kayo dyan? So, anong floor yun? 10th floor, okay. May bumaba, may bababa pa. Okay. Panalit-ulit ko na lang. So magkakaroon din ng bantay dito siguro, no? Para Sa una, ewan ko, baka meron. kasi kung estudyante lang pare, baka magkasikipan, alam mo naman, di ba? Ako pa tayo na. So ito na pala yung daan. Ganda ng view dito yung Penas, ha? Ang ganda ng view dito. Ting pangyayari
So, nasa rooftop na tayo. Oh, ayun. Natapos na din. Oh. Di ba Quezon City na yan dyan? Tama ba ako? Oh, okay. Pare, wag kang tatalo na. Kalma lang ha, kalma lang. Isip ko wala kasing dalaw eh. Walang dalaw. Alright na kaibigan. Wala pa silang dalaw. Sorry na. So ito yung roof deck. Ayan. So mataas po yung harang dito para for safety security din sa mga estudyante. Kasi alam niyo na minsan mga kabataan baka biglang magkaroon ng love life. Alam mo naman kabataan ngayon madaling masaktan. So tama naman, at least maganda yung ano. So ang ganda ng view dito ah. Ayan oh. Ito side to ng Manila. Itong side na to. Ito side ng Quezon City. Ito tingin ko papunta na Makati ng ibang side na yun eh. Oh. Paikot lang kasi to eh. Sampalo kasi to eh. Ayun yung bagong skyway oh. Yun. So ito yung itsura dito sa my roof deck. So ayan, inikot ko kayo at nakita ninyo ang sitwasyon. Ayan, sabi ko nga, iba talaga pag si Yorme ang nag-diskarte at nakaisip ng ganitong mga proyekto para sa ating mga kabataan dito sa lungsod ng Manila. Actually hindi naman pwede, hindi lang sa lungsod ng Manila. Pwede naman mag-aral dito kahit hindi ka taga Manila eh. Pwede ka naman, kasi public school to. So kahit saan naman pwede, basta may document lang na tama. And then yun. So that's it. Ayan mga Quezconians, inikot ko kayo dito, na-tour ko kayo dito sa project ng Dr. Alejandro Albert dito po sa lungsod naman sa Sampaloc. Ayan, at ito yung sistema dito. So ayan, nakita nyo na po, tindig balahibo yung mga project na to. At totoo lang, hindi ako makapaniwala. First time ko nakita na may itong project ang isang local government, especially sa Manila. I hope and I pray someday soon magagawa din to sa mga karatig probinsya. Para sa totoo na pare no, pwede itong mangyari sa ibang mga probinsya like Visayas, Mindanao, ang ganitong mga project. Sa totoo lang, laking bagay nito pag ganito. Isipin mo, ilang estudyante kayang makakire nito. Oo. Hindi naman lahat ata makakupahan yan eh. Pero Oh, pero pare, pero ready. ready. If in case na dumami yung population at mga estudyante na mag-aaral dito. Pero ako pare, honestly tingin ko maraming mag-i-enroll dito. Oh. Kasi nung una pa lang nakita nila. Malaki na pinagbago daw. So sobrang laki na pinagbago. Kasi dati maliliit na 'to eh, ilang palapag na 'to dati eh. Pero ngayon tingnan mo. Totoo lang, sobrang hanggang na pa pala 'yun. Oo. Tingnan natin pare. So ito yung tangke. Supply ito. So ganyan sa baba to pare. Ano to? Deep well o ano? Ano yan? Yung sa Manila Water. Tapos may supply backup lang dito. If in case na mawalan, may tangke. Okay, that's good. Wow. Wow. So, ganda din ang view dito, fairness ha. So ayan, this is it. This is my vlog. Please support and subscribe. Please share. Ito yung mga proyekto sa lungsod ng Manila, pinagawa po ng ating Yorme Iskot. May patuloy ni Mayora Hani Lacuna Pangan. Kasama na po dyan si Vice Joel Servo Nieto at sa mga kasamahan din sa konseho. Ayan, so maraming salamat. Ito yung aking update. Abangan nyo for more sa inauguration nito. See you. Ingat po kayo.